Within the seafarers, yung fishers. Ang pinaka-problematic, maraming mga tiwaling fishing operators and manning agencies. Laganap ang mga suliraning kinakaharap ng mga Overseas Filipino Worker o OFW fishers. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kumpara sa mga land-based jobs, mas vulnerable sa iba't ibang pagsubok ang mga seafarer, lalo na ang mga mangingisdang OFW. Kaya naman plano ng pamahalaan na mas paigtingin pa ang seguridad para sa mga kababayan nating nasa ganitong klaseng industriya. Ayon sa DMW, layunin nila ngayong taon na maglunsad ng mga bagong patakaran na lalong magbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga OFW fishers. Marami tayong kaso ng mga fishers na nabibiktima by unscrupulous fishing operators internationally. So we intend to establish set rules for OFW fishers. Aniya, kaalinsabay ito ng niratipikahan ng Pilipinas nitong nakaraang taon na International Labour Organization o ILO Convention 190 kung saan sakop na ipagtanggol ang mga OFW mula sa iba't ibang klase ng karahasan at pang-aabuso. Samantala, aaksyon na naman ng DMW ang manning agency ng 4 na inabandonang OFW fishers sa San Diego, California, USA matapos 3 buwang hindi pasahurin ang mga ito. Yes, we are now, of course, set to file cases against the manning agency. Kaya't we are bent on taking them to task for violating the rights, welfare, living, working conditions of our seafarers. Nitong nakaraang Biyernes, February 14, ay ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ang 4 na mangingisda, kung saan binigyan ng mga ito ng iba't ibang uri ng tulong gaya ng airport, food at financial assistance, pati na rin pansamantalang tutuluyan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.